Kabanata 71-80. Hindi kaagad umalis si Lance dahil nalaman ng ama ni Sean Lee na si Lucas, Lance na hindi rin siya mabuting tao, kahit na 10,000 beses na mas pasaway kaysa kay Sean Lee. Nagpadala si Lucas ng isang tao upang gawin ang isang bagay sa asawa ni Leon, at mukhang hahayaan niya ang asawa ni Leon na magpumiglas sandali sa ospital at pagkatapos ay mamatay, hilahin si Leon pababa upang si Leon ay walang lakas na umalis sa City Hall para manggulo. Sa ganitong mga aksyon at malisyosong intensyon, ang mga taong iyon ay malaya pa ring mabuhay, si Lance ay kailangang maghinala sa mga butas sa mga batas ng mundong ito. Gustong gawin. Muling dumaikit si Lance sa dingding sa labas, hinahanap ang silid ni Lucas. Sa damuhan sa ibaba ng bilya, mayroong 2 Tibetan Mastiff na nakahandusay sa lupa, nang tila naramdaman ng mga Mastiff ang presensya ni Lance at naghahanda silang umungol. Agad na ibinaba ni Lance ang 2 tile. Swoosh! Ang 2 tile ay agad na bumaon sa ulo ng 2 Mastiff, at ang 2 Mastiff ay namatay bago pa man sila makagawa ng tunog. Napabuntong hininga si Lance, hindi siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa martial arts, ngunit kahit na ang mga Mastiff ay natukoy ang kanyang pag-iral, kung ito ay ang kanyang mga dating kasanayan sa martial arts, hindi ito malalaman ng Diyos. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Lance sa isa pang silid. Iyon mismo ang kwarto ni Lucas. Gayunpaman, si Lucas ay nakatulog na. May isang babae na nakahiga sa tabi ni Lucas, at ito ay ang kanyang asawa. Lumakas ang panloob na lakas ni Lance, at isang maliit na bugzo ng hangin ang umiihip sa silid. Nagising si Lucas mula sa kanyang pagtulog habang ang kanyang asawa ay tulog pa rin, dahil binaril na ni Lance ang kanyang asawa na walang malay. Nagulat si Lucas nang makita niya ang taong nakatayo sa kanyang silid. "Sino ka?" Natarante si Lucas at nagtanong. Sinabi ni Lance, "Maaari mo akong tawaging Dark Warrior." "Dark Warrior? Hindi ba ikaw ang bumangga sa bahay?" "Eksakto." Labis na nanlumo si Lance, hindi niya nagustuhan ang terminong magnanakaw sa bahay, tila walang naniniwala na ninanakawan niya ang mayayaman at nagbibigay sa mahihirap, lahat sila ay tinatrato siyang barter ng pagnanakaw ng bahay, hindi nakakagulat na buong lakas siyang hinanap ng mga pulis. "Anong ginagawa mo sa bahay ko kung hindi ka nagnanakaw ng bahay?" Sinabi ni Lance, "Kung saan may kawalang katarungan, nandyan ako." "Lucas, binaliwala mo ang buhay at ginawa mong patayin ng mga tao ang asawa ni Leon Dali, isang masamang gawa, aminin mo ba ang iyong pagkakasala o hindi?" Galit na galit si Lucas, "Ano ang gusto mo? Narito ako upang humingi ng hustisya para kay Leon ng buong lakas." "Lance, hustisya?" Nagbago ang mukha ni Lucas, naisip niya lang na narito siya para pagnakawan siya. Si Lucas ay malapit nang sumigaw, ang kanyang bodyguard ay natutulog sa tabi ng bahay at isang martial arts expert. Gayunpaman, may biglang puwersang yamakap sa kanyang balikat, at si Lucas ay hindi makasigaw, ang kanyang boses ay naging sobrang paos. "Hindi mo na kailangang magpumiglas pa, dahil nandito na ako, walang paraan para patuloy kang maging malaya at masaya ngayon. At saka, ang mga meridian ng iyong anak ay ganap na nasira, nagiging isang invalid na hindi kayang alagaan ang sarili. Hindi ba dapat kasama mo siya?" "Ano, anak? Ikaw? Oo. Bago ako pumunta sa kwarto mo, ibinagsak ko na ang mga meridian sa buong katawan ni Sean Lee." "Hindi." Ang boses ni Lucas ay paos at puno ng galit habang sumisigaw siya. "Kung alam mo kanina, bakit mo gagawin yon? Hindi mo sineseryoso ang iba, ganun din, hindi ka rin sineryoso ng iba, people versus. Masyadong patas ang mga tao sa kanilang mga sarili. Halimbawa, sa ngayon, para ka na lang ng asong dayami sa aking paningin, dahilan para wala akong pagnanais na igalang ka." Umiyak si Lucas, "Hindi mo ginawa iyon sa akin. She, may karapatan ka bang saktan ang pamilya ni Leon? Marami pang ibang tao na hindi ko kilala." "Hindi." Gustong magpumiglas ni Lucas. Itinuro ni Lance ang kanyang daliri. Paf!
Ang mga meridian sa katawan ni Lucas ay pinutol, tulad ng kanyang anak, nakuha niya ang kanyang kabayaran, syempre, ito ay kabayaran lamang ni Lance, na sinundan ng gantimpala ng pulisya, sa pagkakataong ito ay may sapat na ebidensya, gaano man kahirap ang kanyang relasyon ay, hindi siya makakatakas sa batas. Syempre, hindi mangyayari para kay Lance na pribadong putulin ang kanyang mga meridian, ngunit si Lance ay nakagawa pa nga ng isang pagnanakaw, bakit siya matatakot sa isa pang krimen? Napabuntong hininga si Lance. Tiningnan ni Lance ang babae na natutulog pa rin sa kama, umiling, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Naalala ni Lance ang babaeng itinali ni Sean Lee sa hotel at maglalaro magdamag ngayong gabi, at walang magawang bumantong hininga, tila hindi pa tapos ang mga bagay, at least pumunta ka at iligtas ang inosenteng babaeng iyon. Syempre, ang ebidensyang kriminal tungkol kay Sean Lee at sa kanyang anak na kinunan ngayong gabi ay kailangang ibigay sa Public Security Bureau. At ngayon, sa silid ni Lucas, nagising ang asawa ni Lucas mula sa kanyang pagtulog. Binuksan ng asawa ni Lucas ang lampara sa gilid ng kama, at nang makita niya itong asawa, sumigaw siya. Ano ang nangyayari sa iyo? Ang asawa ni Lucas ay sumigaw sa takot, agad na bumangon, at pumunta sa katabing silid upang tawagan ang lalaking iyon. Hindi nagtagal, dumating ang ilan sa mga tauhan ni Lucas at sumugod at agad na tumawag ng pulis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, muling narinig ang sigaw ng asawa ni Lucas mula sa silid sa itaas. Ilan sa kanyang mga tauhan ay nagmadaling umakyat sa hagdanan sa takot. Nakita nila na si Sean Lee, tulad ng kanyang ama, ay hindi gumagalaw sa kama, tulad ng kanyang ama, na nasaayang din. Hindi nagtagal, dumating ang pulis, sa kalagitnaan ng gabi, nasaayang si Sean Lee at ang kanyang anak, at karapat-dapat din ito, alam din ng pulisya na si Sean Lee at ang kanyang anak ay hindi mabubuting tao, at hindi nakikiramay sa kanila. Captain, dali, halika dali, lumitaw ang Dark Warrior, napilayan niya si Sean Lee at ang kanyang anak sa kalagitnaan ng gabi. Nahihirapan si Elsa, dahil 2 araw na ang lumipas mula noong ninakawan ng Dark Warrior ang bahay, at hiniling sa kanya ng direktor na arestuhin ang Dark Warrior sa loob ng 3 araw, ngunit malapit na itong mag-expire, at Dark Warrior ay nowhere to be seen. Napag-alaman na rin ng pulisya kung may ebidensya na may kinalaman ang biktima sa alinman sa mga krimen. At sa sandaling ito, lumilitaw si Lance sa isang hotel, medyo gutay-gutay si Lance, hindi siya maaaring hayagang makapasok mula sa lobby ng hotel upang iligtas ang mga tao, dahil madali itong ilantad ang kanyang sarili. Sayang ang mag-ama ni Sean Lee, ang pulis ay tiyak na mag-iimbestiga. Dapat malaman na ito ay isang pagkatalo pulang alikabok na gawin, ang pulis na gusto sa kanya, Lance ay hindi maaaring gusto ng gulo. Walang pagpipilian, Lance maaari lamang lumabas ng panakaw sa Hotel Room 908, ngunit, Lance sa labas na pader, upang mahanap ang Hotel Room 908 ay hindi madali. Sa sandaling ito, sa kwarto ng Hotel 908. Nakahiga sa sahig ang isang matapang na babae na may makapal na katawan, na nakasuot din ng isang propesyonal na damit ng babae, na nakatali ang mga kamay sa likod, may itim na tela sa ulo, nakatatak pa rin ng tape ang bibig, at natural, hindi na kailangang sabi, nakatali rin ang mga paa niya. Sa kwartong ito, may nakaupo ding 3 lalaki, itong 3 lalaking ito ay naninigarilyo at nagkukwentuhan. Napatingin ang isa sa mga lalaki sa babae sa sahig at sinabing, "Dam, ang ganda rin ng katawan ng babaeng to, kung magpapatuloy ito, hindi na talaga ako makatiis, hindi ko na talaga kaya." 72. Sabi nung isa, "Ikaw, kahit hindi mo mahawakan, kailangan mong hawakan, babae ito ni Ming, at magiging cool si Ming pagdating niya mamaya. Pero, ang ganda at sexy nitong sisiw nakahiga na naman sa sahig, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi ka takot mamatay na hawakan siya, balita ko virgin pa tong sisiw na to, masisira ka agad kapag nahawakan mo siya, kung hindi, hindi bale na tayong 2 o 3 ay may magandang oras bago dumating si Ming, maaring hindi alam ni Ming, ngunit ang isang birhen ay hindi gagana. F***, sabi mo tong babaeng to, balita ko 22 years old, graduate na ng college, paano pa virgin Naku, may mga taong mas malinis lang.
Ang pangalan ng babaeng ito ay Wendy, siya ay 22 taong gulang at katatapos lamang ng kolehiyo. Pagkaraang makapagtapos ng kolehiyo, umasa siya sa suporta ng kanyang mga magulang pati na rin sa kanyang sariling kakayahan upang magbukas ng kumpanya ng pananamit, at ngayon ay nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Sa pag-alis, kaya't gabi-gabi siyang nagtatrabaho ng mag-isa. Hindi siya nakahanap ng nobyo sa lahat ng mga taon na ito, hindi dahil sa demanding siya, ngunit hindi pa niya nakikilala ang sinumang interesado siya. Ngayong gabi, huli siyang umalis sa kumpanya gaya ng dati, ngunit hindi niya inaasahan na pagdating niya sa underground na garahe ng gusali at paglabas ng pinto ng elevator sa -2 floor, isang itim na bag ang biglang nagpatong sa ulo niya. Pagkatapos noon, dinala siya rito. Si Wendy ay hindi isang iyakin na babae, palaging pinapalamig ang kanyang ulo. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, siya ay isang mahinang babae, wala siyang magagawa upang palamigan ang kanyang ulo dahil hindi man lang siya makapagsalita, o maaari pa rin siyang makipag-ayos sa ilang mga kidnapper. Alam ni Wendy na mukhang gusto lang ng kabilang partido na matulog kasama siya nang hindi nalalaman. Habang nakikinig si Wendy sa mga kidnapper, hindi napigilan ng isa sa kanila na subukang lumapit at galawin siya ng ilang beses dahil masyado lang natutokso si Wendy, ngunit pinigilan siya ng dalawa pa. Si Wendy ay natakot sa mangyayari ngayong gabi. Sa ngayon, kinasusuklaman ni Wendy kung bakit hindi siya umibig sa high school at kolehiyo at binigyan siya ng unang gabi, o kahit man lang sa lalaking minahal niya, sa halip na yung gabi, ay kunin ng puwersa. Sinubukan ni Wendy ang lahat, ngunit walang paraan upang mailigtas ang sarili, at kalmado rin siyang nagsimulang bumagsak sa loob, ngayon lang umaasa siya na ang kidnapper, na hindi pa dumarating, ay iiwan siyang buhay pagkatapos niyang dungisan siya. Dalawang linya ng luha, walang kamalay-malay na dumula sa gilid ng mga mata ni Wendy. Inaasahan ni Wendy na mayroong isang himala sa mundong ito, na may isang taong lilito ng wala saan at magliligtas sa kanya. Nanumpa si Wendy na kung may makapagliligtas sa kanya sa sandaling ito, papakasalan niya ito. Sa kasamaang palad, ito ay isang panlilinlang lamang sa kanyang kawalan ng pag-asa. Habang iniisip ito ni Wendy, mas lalong sumasakit, at mas lalong tumulo ang mga luha, ngunit hindi siya sumigaw, dahil sa pag-iyak ay maaaring mawala ang pagkakahawak sa kidnapper na hindi makatiis na hawakan siya. Gumapang si Lance at nahiga sa labas ng dingding ng hotel nang walang ingay. Ang lugar kung saan nakahiga si Lance ay ang ika-9 na palapag ng hotel, hindi alam ni Lance kung aling kwarto ang room 908, kaya maaari lamang siyang umasa sa tunog at iba pang mga paraan upang matukoy. Sa sandaling ito, nang dumaan si Lance sa panlabas na dingding ng isa sa mga silid, narinig niya ang paghinga ng 4 na tao sa loob at narinig din ang isang tao na nagsabi, bakit hindi pa dumarating si Ming? Don't worry. Dapat nandito na siya agad. Mula sa paamano, nakita na ni Lance ang babaeng nakagapos sa sahig. Sa wakas, nahanap ko na. Agad na tumalon si Lance. Sino te? Agad na tumingin kay Lance ang tatlong kidnapper. Ngumuso si Lance, mga brat, anong lakas ng loob mong pagnakawan ang mga anak na babae ng mga tao, ngayon sisirain ko ang isang daliri mo, sana maalala mo ang leksyon ngayon, baguhin mo ang iyong masasamang paraan at kumilos ng maayos sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, hinagis ni Lance ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang punyal ay dumaan sa harap ng tatlong kidnapper, at sa susunod na sandali, ang tatlong daliri ay magkasama. Nahulog ito sa sahig. Agad na naghiyawan ang tatlong kidnapper, bawat isa sa kanila ay nabali ang daliri. Pak! Agad na sumugod si Lance at nawala ng malay ang tatlong kidnapper. Ang babaeng nakahandusay sa lupa ay pilit na nagpupumiglas, na para bang nakakita siya ng pag-asa ng pagliligtas. Humakbang pasulong si Lance at kinalas ang itim na talukbong sa ulo ng babae, at nang makita niya ang mukha ng babae, talagang nabigla si Lance, napakagandang babae, hindi nakakapagtakang si Sean Lee ay desperado na kidnapin siya at pumunta sa hotel para sa isang magandang oras. Hindi. Tumingin ang babae kay Lance at ngumuso, ngunit sa kasamaang palad ay nakapiring na si Lance. Pinunit ni Lance ang tape sa bibig ng babae. Salamat.
Naligtas ang babae at napaluha sa pasasalamat, nagpantasya siya kung may milagro, hindi niya akalain na may mahuhulog talaga mula sa langit at magliligtas sa kanya. You're welcome. You're free now. You can go home. Kinalas ni Lance ang tali sa katawan ng babae. Tuwang-tuwang ibinagsak ng babae ang sarili sa katawan ni Lance at umiyak, salamat, Ang babae ay nailigtas, hindi sigurado kung siya ay nasa sabik o nalulungkot, ang kanyang dating lakas ay bumagsak at siya ay umiyak ng malakas. Gayunpaman, itinulak siya ni Lance palayo at sinabing, hindi ka pa rin tumatakbo, maghintay hanggang sa magising ang 3 taong ito. Gayunpaman, ang babaeng ito na tinatawag na Wendy ay hindi tumakbo, at agad na kinuha ang lubid at itinali ang 3 tao. Medyo nagulat si Lance, medyo kalmado ang babaeng ito, kung sino pa mang babae, ayaw niyang umalis kaagad sa lugar na ito at tumawag ng pulis, pero ginapos muna niya ang mga kidnapper. Iginapos ni Wendy ang 3 kidnapper, at saka lang siya tumingin kay Lance at gustong itanong ang pangalan ng lolo. Gayunpaman, wala nang laman ang silid sa figure ni Lance. Nagulat si Wendy, anong eksperto, sino siya, bakit niya ako iniligtas, bakit niya nalaman na nandito ako. Makalipas ang kalahating oras, nakauwi na si Lance at nakatulog, na para bang walang kinalaman sa kanya ang gabi. Gayunpaman, ang nangyari ngayong gabi ay nakatakdang maging gabing walang tulog para sa ilang tao. Makalipas ang 1 oras, sa hotel, dinala ng ilang pulis ang 3 kidnapper na bali ang mga daliri sa isang police car. Si Wendy at ang kanyang mga magulang ay nakatayo sa gilid. Mukhang galit na galit ang ama ni Wendy. Sino ang nangahas na hawakan ang anak ko? Sinabi ni Wendy, Tay, ngayon lang ako nakatanggap ng mga salita mula sa 3 kidnapper na iyon, ito ay anak ni Lucas, si Sean Lee. Ano? Anak ni Lucas. Ang ama ni Wendy ay napuno ng galit, gayunpaman, si Lucas ay hindi madaling pukawin, si Lucas ay nagkaroon ng relasyon sa 3 pangunahing hindi regular na puwersa ng London City, ang panganay na anak ni Lucas, si Zayden Lee, ay higit na isang figure. Tinanong ng ina ni Wendy na may nararamdamang puso, Chichi, sino ang lalaking nakaitim na nagligtas sa iyo? Hindi ko alam. Nagpasalamat si Wendy, nang hindi pa siya naligtas, sinabi niya sa kanyang sarili na kung may makapagligtas sa kanya, tiyak na pakakasalan niya ito, bagamat masyado siyang desperado na magpantasya ng ganoon sa ang oras, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang pantasya. Sa kanyang puso, sinabi ni Wendy, lalaki na nakaitim, wala akong pakialam kung sino ka, hanggat pinahihintulutan akong mahanap ka, tiyak na papakasalan kita, at umaasa ako na muli kitang makilala. Niyakap ni Wendy si Lance sa oras na iyon, kaya naramdaman ni Wendy na ang lalaking nakaitim ay mahigpit ang kalamnan, malinaw na mga buto, at may napakalakas na hangin ng kabataan, tiyak na isang binata, hindi hihigit sa 30. Sa makatuwid, ang puso ni Wendy ay nagnanais na makitang muli ang lalaking iyon na nakaitim na nakadamit, at ipinangako niya na kahit ano pa ang hitsura ng lalaking iyon na nakasuot ng itim, handa siyang pakasalan ito. Sa kanya muli. Nakita rin ng lalaking nakaitim ang kanyang kagandahan at figure, ngunit wala siyang ginawang kalapastanganan, ni hindi siya natuwa sa kanya. Naniniwala si Wendy na ang lalaking nakaitim ay talagang may mataas na moralidad. 73. Sa oras na ito, sa isang construction site na hindi kalayuan sa Palanan Middle School. Sa loob ng madilim na construction site building, may 3 nakatali na batang lalaki na nakakadena sa isang sementadong haligi. Hindi napigilan ni Dindo ang umiyak, dahil ginapos siya ni Lance noong hapon, walang nakaligtas sa kanila hanggang ngayon. Brother Dindo, anong oras na ba? Gutom na ako, madilim ang paligid at wala akong makita, takot na takot ako. Umiyak din ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Dindo. Ano ba ang dapat nating gawin, kailangan ba talaga nating maghintay hanggang magsimula iyong construction site bago tayo matagpuan? Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Sigaw ni Dindo, ang kanyang katawan ay nanlalamig at nagugutom, hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng krimen. Brother Dindo, balita ko may namatay itong construction site mo ilang araw na ang nakakaraan, kaya hindi na umaandar, di ba, baka may multo,
Nanginig ang katawan ni Dindo at sa takot ay nagsabi, huwag mong sabihin iyan, walang multo sa mundong ito. Brother Dindo, ito ang construction site ng pamilya mo, paano kung hinahanap ka ng mga unjustly dead migrant workers? Takot na takot ako, baka nasa likod natin yung unjustly dead migrant workers. Ang isa pang maliit na kapatid na lalaki ay abala sa pagsasabing, mga kapatid na multo, huwag mo akong hanapin hindi ko ito pinagtatayuan ng bahay Nanginig si Dindo sa buong katawan at lumingalinga, inabot ang kamay at wala siyang nakita. At naalala ang aksidenteng nangyari sa construction site na ito ilang araw na ang nakakaraan, bigla itong kilabot. Paano kung talagang lumabas ang mga hindi makatarungang pinatay na mga migranteng manggagawa na hinahanap siya? Unang website Consyo 8. Net. Lance, galit ako sa iyo. Sigaw ni Dindo sa takot, napupuot kay Lance hanggang sa utak ng kanyang mga buto. Kinabukasan, nagising si Lance, naghilamos ng mukha at nagsipilyo, pagkatapos ay kumain ng almusal at naghanda para sa paaralan, na tila nakakalimutan ang mga pangyayari kagabi. Habang si Lance ay kumakain ng almusal, ang TV sa dingding ng dining room ay naglalaro ng balita sa umaga, at si Sally ay nanood ng balita nang hindi kumukurap. Sa alauna ng umaga ngayon, ang huling pagnanakaw, ang natalo ng pulang alikabok na nagsasabing ninakawan niya ang mayayaman para tulungan ang mahihirap, sa wakas ay nagpakitang muli at gumuho ang mga Meridian ng sikat na negosyante ng lungsod ng London na si Lucas pati na rin ang kanyang anak na si Sean Lee, na ginagawang invalid ang kanilang mag-ama na hindi kayang alagaan ang kanilang sarili. Panoorin natin ang live na ulat. Lumipat ang screen ng TV sa eksena, at itinuro ng isang reporter ang isang silid at sinabing, ito ang pinangyarihan ng krimen. Kagabi bandang 1 AM, si Sean Lee ay napilayan ng kanyang mga Meridian at bumagsak sa sahig na ito, hindi makagalaw. May kapansanan habang buhay. Ayon sa dikta ni Sean Lee at ng kanyang anak, ang lalaking nakaitim ay nagsabing siya ay unang pulang alikabok. Interview natin ang sinabi ni Interpol Chief Elsa. Isang babaeng pulis na nakasuot ng uniforme ng pulis ngunit hindi maitago ang kanyang mainit na katawan at may malaanghel na mukha ang lumabas sa screen, ito ay si Elsa. Nakita muli ni Lance si Elsa sa TV at kinailangan niyang mamangha dito, ang mainit na sisiw na ito ay talagang maganda, hindi lang masyadong banayad. Napakasama ng mukha ni Elsa, ang huling pagkakataon na ang isang pagkatalo na Red Dust Burglary ay wala pa rin, at ngayon ay dumating upang aksayahin ang mga tao, ngunit pati na rin ang hustisya, ngunit sa pagkakataong ito si Elsa ay hindi masyadong naiinis, dahil hindi rin niya gusto si Sean Lee at yung anak niya, they have this ending, but also deserved it, of course, she is a police, deserved this, and can only say in her heart. Miss Elsa, nabalitaan kong nandito ka buong gabi at nag-iimbestiga, may progress na ba kayo? Tanong ng reporter. Sinabi ni Elsa, ang bastos na ito, minamaliit ko siya, tila ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay mas mataas kaysa sa inaasahan ko, na walang naiwan sa kanya. Huling pagkakataon na ang isang unang pulang alikabok ay nagnakaw ng higit sa 3 milyon, na nagbabanta na ninakawan ang mayayaman upang tulungan ang mga mahihirap, habang sa pagkakataong ito ay nagbabanta na iunat ang mali. Miss Elsa, ano sa palagay mo? Tulad ng alam mo, si Sean Lee ay pinawalang sala ng korte kahapon, sa tingin mo ba ay may anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang pangyayari? Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, bilang isang pulis, hindi niya masyadong maibigay ang kanyang personal na opinyon sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Elsa, tungkol sa pagiging patas ng hatol sa kaso ni Sean Lee, hindi ako magkokomento tungkol dito, wala itong kinalaman sa nilalaman ng aking trabaho. Alam ko lang na ang aking tungkulin ay protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod ng London. Ang magnanakaw na ito, Dark Warrior, na nagpapantasya na siya ang sagisag ng hustisya, ay lumabag sa batas, at gagawin ko ang lahat para dalhin siya sa hustisya. Tumingin si Sally sa TV at sinabing, na-scrap pa nga si Sean Lee, pero dapat maraming tao ang sumusuporta sa Dark Warrior sa pagkakataong ito. Ngumiti si Lance, Miss, sa tingin mo rin ba ay dapat tanggalin si Sean Lee?
Sinabi ni Sally, "It's none of my business. Seanli is not a good thing, and Dark Warrior is definitely not a good thing." Bakit miss, hinahangaan ko ang mapagmahal na espiritu ng Dark Warrior. Matapang na sabi ni Lance, hinahangaan ang sarili. Kahit anong krimen ang ginawa ni Seanli, walang karapatan ang mga pribadong individual na tanggalin ang kanyang mga meridian. Kung ganito ang lahat sa mundo, matagal na sanang magulo ang mundo, walang mga patakaran. Hindi ako sang-ayon kay Miss, sinusuportahan ko pa rin ang Dark Warrior, at ipinagmamalaki ko siya. Napaawang ang bibig ni Lance. Hindi sumang-ayon si Sally kay Lance, at tumalikod din ang gilid ng kanyang bibig mula sa pakikipag-usap kay Lance. Sa sandaling ito, kumukulo ang buong lungsod ng London sa balita tungkol sa isang pagkatalo ng pulang alikbok na sumire kay Seanli at sa kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan, sina Lance at Sally ay nagmaneho papunta sa paaralan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang kotse at tingnan kung magandang ideya na tingnan ang kotse. Si Bella Pallen at Lina ay naglalakad palabas ng eskinita, naghahanda na sumakay ng bus papunta sa paaralan, at nag-uusap sila habang naglalakad. Bella, nakakapanabot na gumising ngayong umaga at makita ang mga balita mula sa maagang oras kagabi. Bueno, ang Dark Warrior ay talagang isang mahusay na mandirigma, ninakawan ang mayayaman at tinutulungan ang mahihirap, at itinataguyod ang hustisya. Nang imbitahan namin si Lance sa tanghalian kahapon, iniisip ko na magiging maganda kung may lalabas para magbigay ng hustisya. Pero hindi ko inaasahan na may lalabas talaga. Sinabi ni Lina, "Oo, maraming tao ang nagbabahagi ng aming mga iniisip, at nakakatuwang makita ang balitang ito." Gayunpaman, marami rin ang nakadarama na mali ang ginawa ng Dark Warrior, at iniisip na pinatay niya ang kanyang sarili. Suan, ano sa tingin mo? Umiling si Bella Pallen, "Hindi ko maintindihan, ngunit hindi ako naniniwala na ang Dark Warrior ay maling akusahan ng mabubuting tao at aalisin ang kanilang ama at anak, dapat may dahilan iyon." Well, kahit na maraming tao ang nagsasabi na ang Dark Warrior ay masyadong walang awa, naniniwala din ako na ang Dark Warrior ay isang mabuting tao. Si Lance ang nagmaneho ng BMW sa paaralan. Halos lahat ng tao sa paaralan ay tinatalakay si Seanli at ang pagpapawalang bisa ng kanyang ama, at si Lance ay hindi luhok sa talakayan upang hindi magbunyag ng anumang mga bakas. Ay nalaman na siya ay isang pagkatalo ng pulang alikabok, tiyak na hindi maaaring umupo sa silid-aralan ng kasing dali ng ngayon, magtrabaho upang matalo, kailangan ding tumakas, marahil ay isang kot pa si Kent. Ito ay bihirang para sa Lance na tumira sa saglit sa mundong ito. Hindi nagtagal natapos ang unang klase ng umaga, at ginugol ni Lance ang buong klase sa paglalaro ng kanyang telepono, nagsusumikap na lubusang maunawaan ang mundong ito sa lalong madaling panahon. 74. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na Lockery Villa sa London City. Si Dindo ay naligo. Si Dindo ay iginapos ni Lance sa construction site kahapon hanggang alas 4 ng umaga, pagkatapos ay iniligtas siya ng kanyang pamilya pabalik sa kanyang tahanan. Bumaba si Dindo at natagpuan ang higit sa 100 tao na nakaupo sa sala, ang kanyang mga magulang, mga tiyuhin at mga tiyuhin ay lahat ay may malamig na mukha, isang kakaibang kapaligiran sa sala. "Dindo, hindi ka pa ba matutulog? Tutal, alas 5 na nang nailigtas ka sa bahay ng madaling araw, at ilang oras ka lang natulog." Nababalisa ang sinabi ng ina ni Dindo. Kinagat ni Dindo ang kanyang mga ngipin, "Hindi ako makatulog, pinahirapan ako ng husto ni Lance, paano ako makakatulog, kung papasok ako sa paaralan ngayon?" Bago bumangon si Dindo, ang ama ni Dindo at ang iba pa ay nag-uusap sa sala tungkol sa bagay na ito, at ang mga kahihinatnin ay inaasahang magiging malala. "Oo nga," galit na sinabi ng ama ni Dindo, "yung si Lance, na itinali ang anak ko sa construction site, hindi dapat itigil ang bagay na ito." Sinabi ni Dindo, "Tatay, ako na mismo ang magsosolve sa bagay na ito."
Ayaw ni Dindo na magpadala ang kanyang pamilya ng mga eksperto sa paaralan para tulungan siyang linisin si Lance sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung alam ng iba pang mga kontrabida ang tungkol sa ito, siguradong tatawanan sila, ang mga hallowed campus villains, pero napakawalang kwenta niya. Dindo, hindi mo ba sinabi na ang martial arts skills ni Lance ay mas mahusay kaysa sa iyo? Paano mo ito aayusin? Ngumuso si Dindo, maraming tao sa paaralan na ang martial arts skills ay mas magaling kaysa sa akin, nabully na ba ako dati? Papasok na ako sa school. Nagmaneho si Dindo palayo sa bahay. Pagkaalis ni Dindo, sinabi ng tiyuhin ni Dindo, hindi hinahayaan niya na madamay ang kanyang pamilya sa kanyang paaralan, ngunit hindi natin hahayaang ay bully ng Lance na iyon si Yan. Inimbestigahan ko na si Lance ay ang campus bodyguard na tinanggap ni Kent para sa kanyang anak. Paano kung tawagan si Kent at katok siya, kung hindi pa rin alam ni Kent kung paano magsisi, huwag sisihin. Sa amin sa pagiging bastos sa kanya sa mall. Tumango ang ama ni Dindo at agad na nalaman ang numero ng telepono ni Kent Brown. Lahat ay isang kagalang-galang na figure, kaya madaling mahanap ang numero ng telepono ni Kent Brown. Hello? Hello? Sino dyan? Mabilis na kinuha ni Kent Brown. Mr. Brown? Ako ito? Dindo yan. Bahagyang nagulat si Kent Brown nang marinig na ang kabilang partido ay si Dindo yan, karaniwan ay wala silang gaanong pagkakaibigan at hindi nagtutulungan sa mall. Hello, bakit bigla akong hinahanap ni CEO yan? Si Kent Brown ay abala sa pagiging magalang. Gayunpaman, sinabi ni Dindo yan ng walang ngiti, Mr. Brown, si Lance ba ang bodyguard na kinuha mo? Oo. Tumibok ang puso ni Kent Brown, ngunit tinatanong niya si Lance. Mr. Yan, ano ang sinusubukan mong gawin sa pagtatanong tungkol sa bodyguard ng aking anak? Natarante si Kent Brown. Mr. Brown? Kumuha ka talaga ng magaling na bodyguard kahapon ng hapon, itinali ng bodyguard mo ang anak ko sa construction site malapit sa school at naghubad pa ng damit, 12 oras, hinanap ng buong pamilya ko ang buong syudad kanina. Finding it at 4 in the morning. Ano ang mararamdaman mo kung ang anak mo ay minamaltrato ng ganoon? Nagulat si Kent Brown, hindi niya alam na may ganoong bagay. Mr. Yan, maaaring ito ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan. Paumanhin ni Kent Brown. Hindi kita tatawagan ng personal kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Brown, ipapayo ko sa iyo na turuan ang iyong bodyguard kung paano kumilos, at itigil ang pambubuli sa aking anak sa paaralan, o hindi rin ako magiging magalang. Okay, kakausapin ko siya, don't worry, hindi na mauulit. Pagkababa ng telepono, si Kent Brown ay walang magawa ng ilang sandali. Tunay na hindi magandang matagpuan sa kanyang ulo. Ang Dindo yan na ito, ay isang lokal, anuman ang itim at puti na puwersa, natural na hindi si Kent, isang tagalabas ang may kukumpara, nakakasakit kay Dindo yan tiyak na hindi mabuti. Ang unang bagay na gusto kong gawin ay hilingin kay Lance na itigil ang pang-aapi kay Dindo yan at magreklamo sa kanya. Kent Brown dindang talagang walang magawa, kumuha ng isang bodyguard na napakahusay sa pananakot ng mga tao. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Lance. Kaya, kinailangan ni Kent Brown na tawagan ang kanyang anak. Medyo nagulat si Sally nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama, na karaniwang hindi tumatawag sa kanya sa ganitong oras ng araw. Agad na lumabas ng silid-aralan si Sally upang sagutin ang telepono, bagamat nasa klase siya ngayon, isa siyang nangungunang estudyante at walang problema ang kanyang guro dito. Dad, bakit mo ako tinatawag sa klase? Natarante si Sally, nag-aalala kung may nangyaring malaking bagay. Sally, bakit naka-off ang telepono ni Lance Damon? Tanong ni Kent Brown. Sinabi ni Sally, hindi, nakita ko lang siyang naglalaro sa kanyang telepono nang mag-walkout ako, may problema ba? Itinali ba ni Lance Damon ang Dindo na iyon kahapon sa construction site malapit sa paaralan? Ang pagtali sa mga tao hanggang alas 5 ng umaga, ang ama ni Dindo na si Dindo yan ay nagreklamo lang sa akin, na nagbabala sa akin na huwag hayaang mabuli si Lance. Anak niya ulit, o hindi rin siya magiging magalang. May ganoon ba?
Hindi ko alam pero kahapon ng hapon, umalis si Lance sa klase sa second period at wala na siya saan man hanggang sa gabi pagkatapos ng klase, kaya nagmaneho ako nang hindi siya hinihintay. Mukhang siya talaga, kaya sabihin mo sa akin at tigilan mo na ang pang-aapi kay Dindo ha. Sige. Pagkababa ng telepono, bumalik si Sally sa kanyang klase at tumingin kay Lance, naramdaman ni Sally na kailangan niyang kausapin si Lance. Pagkatapos ng klase, sinadya ni Sally na pumunta sa likod ng silid-aralan, nang madaanan niya si Lance, umulong si Sally, sa bubong ng paaralan, may gusto akong hanapin sa iyo. Natigilan si Lance, ito ang unang pagkakataon na may isang babae na nagkusa na hanapin siya sa paaralan. Matapos sabihin iyon ni Sally, mabilis siyang lumabas ng silid-aralan at umakyat sa hagdan, naghihintay sa kanya sa hagdan bago si Lance. Nang dumating si Lance sa hagdan, si Sally ay nakatayo sa tuktok ng hagdan at naghihintay sa kanya. Miss, anong klaseng hangin ito ngayon? Ikaw ang nagkusa na hanapin ako. Ngumiti si Lance. Walang biro, sinabi ni Sally. Lance, tinawag lang ako ng tatay ko. Alam mo ba kung bakit ako pinatawag ng papa ko? Hindi ko maintindihan. Lance, tumakas ka pagkatapos ng isang klase kahapon ng hapon, itinali mo ba si Dindo sa isang construction site malapit sa paaralan? Tumingin si Lance kay Sally na may pagkalito at tumango ng hindi tumatanggi, oo. Ngayon lang tinawagan ng tatay ni Dindo ang tatay ko, naglibot ang pamilya ni Dindo sa buong lungsod hanggang alas 4 ng umaga para hanapin si Dindo, 12 buong oras siyang itinali mo sa construction site. Tumawa si Lance, nahanap siya ng napakabilis, akala ko aabutin ng ilang araw, ang bastos na ito, bilangin mo siyang swerte. Tiningnan ni Sally ang tono ni Lance, na para bang iniisip niya na hindi pa ito sapat. Lance, tumatawa ka pa? Niloko mo si Dindo, sinisisi ng lahat ang tatay ko, gusto mo bang maging kaaway ang tatay ko dito sa buong bayan? 75. Talagang hindi alam ni Lance kung posible pa bang i-bully ang mga tao kapag ang gayong maliit na bagay ay talagang makakahanap ng daan patungo sa ulo ni Kent. Sinabi ni Sally, ayoko nang magsabi pa, gayon pa man, sinabi sa iyo ng tatay ko na itigil mo na ang pang-aapi na talagang magiging bastos si Dindo, o ang ama ni Dindo. Sinabi ni Lance, kung hindi ka magalang, kung gayon hindi ka magalang, hindi ako natatakot. Hindi ka natatakot ang tatay ko, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang tunay na qualified na bodyguard ay ang nagsisiguro na ligtas at maayos ang pamilya ng kanyang amo, hindi kung magaling siya sa martial arts o hindi, magaling ka sa martial arts, pero paulit-ulit kang nagdulot ng gulo para sa tatay ko. Hindi ka natatakot sa iba, pero kung hindi ka nila kakayanin, ibababa nila ang tatay ko, at ako. Sa mundo ng negosyo, kapag nasaktan ka, isa pang kalaban, baka mawalan ka ng 10 milyon. Sige. Naalala ko, hindi ko na lang ibubuli si Dindo. Natahimik si Lance. Tumango si Sally, nang makitang hindi nakipagtalo si Lance at nakaharap sa kanya, medyo nasiyahan siya. Bagamat naramdaman niyang hindi maganda si Lance sa mga tuntunin ng karakter, kailangan niyang handgun siya sa mga tuntunin ng martial arts, pagkatapos ng lahat, ang yan na iyon. Siya ay hindi isang mabuting tao, ngunit siya ay nilinis ni Lance hanggang sa punto kung saan ang kanyang mga magulang ay pumasok. Dumating si Dindo sa paaralan. Unang tinawag ni Dindo si Hong. Hoy, Dindo, anong meron? Hong, hinihiling ko ang isang plenary meeting ng Evil Minority Committee. Bakit mo gustong magpatawag ng plenaryo na pulong ng Evil Villain Committee? Tanong ni Hong. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Hong ang no. Isang kontrabida ng Palanan High School, ang chairman ng Villain Committee. Galit na sinabi ni Dindo, alam mo iyon, hindi ba, Lance? Sinabi ni Hong, alam ko, ang ika-6 na kinikilalang kontrabida sa campus, kakausapin ko rin siya, binabati kita at naging isang marangal na miyembro ng komite ng kontrabida, hayaan siyang mag-set up ng isang talahanayan ng 10 o 8 upang magdiwang.
Sinabi ni Dindo, hindi na kailangan, humingi ako ng plenary meeting ng Vicious Youngsters Committee para lang magsampa ng reklamo laban sa kanya, itong anak na babae, lahat ay isang campus bisyo na kabataan, ngunit hindi niya ako binibigyan ng anumang mukha sa lahat. Hinahabol ko si Yvonne, at kahapon ay hindi ko na kinaya, kaya nahuli ko si Yvonne at ginahasa siya sa construction site. Kahit sa aking mga kamay, ako ay nakatali sa construction site, Yvonne Rescue. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at nagtatrabaho sa pagbuo ng bagong produkto ng higit sa decade. I demand a plenary meeting, sang-ayon ka ba o hindi? Nagmura si Hong, aking damo, naging masasamang bata pa lang at nangangahas na magbitay ng ganito, sa pagitan naming mga masasamang kabataan, may kasunduan, hindi kami nagnanakaw ng babae ng isa't isa, hindi namin nilalabag ang interes ng isa't isa, siya ay tahasang ninanakaw ang iyong babae, ito ay masyadong labag sa batas, ang pagpupulong na ito, ay dapat isagawa. Good. Ipapaalam ko agad sa iba. Masaya ang puso ni Dindo, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano aalagaan ng lahat si Lance. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa, ngunit sapat na ang kapangyarihan ng buong Evil Youth Committee para pangalagaan si Lance. Hindi nagtagal, sa ikalimang palapag ng staff building, sa isang maliit na silid, ang 5 evil gangs ay magkakasama. Sila ang unang evil gang Hong, ang pangalawang evil gang Linden, at pagkatapos ay ang mga miyembro ng komite na sina Eugene, Mason, at Dindo. Ang pangalawang evil gang Linden ay nagtanong, bakit tayo nagdaraos ng isang pulong sa plenaryo ngayon? Ano ang tema? Tungkol kay Lance, kahapon ninakaw ni Lance ang babae ni Dindo at itinali siya sa construction site ng mahigit 12 oras. Sabi ni First Evil Gang Hong. Aking damo, itong bagong promote na evil gang ay masyadong ignorante sa mga patakaran. Saway ni Lindan. Si Dindo, na nasa gilid na may malungkot na mukha, ay nahiya na magsalita tungkol dito sa harap ng iba pang evil gangs, kung alam ng ibang mga estudyante ng paaralan na isa sa 5 evil gang, siya ay nakatali sa construction site, siguradong mawawala lahat ng mukha niya at hindi na kailangang maghalo. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat na ang isa sa mas mababang makontrabida, si Eugene, ay hindi masyadong maganda. Eugene, bakit parang namumutla ka? Oo nga pala, namamagay ang mukha mo. Ano bang problema nito? Madaling masira ang reputasyon ng evil youngster natin kung lalabas ka ng ganyang imahe. Medyo natakot si Eugene na sabihin ito, ngunit nagpa siya pa rin na sabihin ito. Kinagat ni Eugene ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko ito itatago sa inyo, magsasampa din ako ng reklamo laban kay Lance para sa mga pinsalang natamo ko. Nagulat ang ilang kontrabida, akala nila Dindo lang ang naayos ni Lance, pero hindi nila inaasahan na si Eugene ay naayos din ni Lance, lalo na si Dindo, na mas nagulat, nang makitang si Eugene ay nasugatan at namamaga pa rin, hindi lamang naawa sa kanya. Sa oras na ito, ang lahat ay tumingin sa gilid ng tahimik na si Mason. Sinabi ni Hong, Mason, mayroon kang plaster cast sa iyong kamay, ano na naman ang problema mo? Si Hong na nanlumo, 3 sa 5 tao na dumating sa pagpupulong ng mga kontrabida, silang 3 ay dumating kasama mga pinsala. Sinabi ni Mason, kung sasabihin ko sa iyo na binugbog din ako ni Lance, maniniwala ka ba sa akin? Ano? Ang ilang tao ay nagpunas ng malamig na pawis, at inisip na si Eugene ay binugbog na ni Lance, ngunit mas malala pa si Mason, binugbog hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Sinabi ni Mason, ako ay isa sa mga unang nabugbog ni Lance, noong Biyernes, ngunit hindi ko alam na siya si Lance noong panahong iyon, hanggang sa nabasa ko ang post sa paaralan kahapon, at napagtanto ko na ang taong bumugbog sa akin, at ang taong dumurog sa aking sasakyan para ice scrap, ay ang bagong kontrabida, si Lance. Ang bagay na ito ay tumawag na ng pulis ang aking pamilya, ang aking 1 million plus na kotse ay hindi maaaring basagin ng walang kabuluhan. Kahit na si Dindo hindi niya ito sasabihin ngayon, dadalhin ko ito para sa isang plenary meeting ng Evil Gang Committee. Nagkatinginan sina Hong at Linden, parehong nakita ang pagkabigla at galit sa mga mata ng isa't isa, tahimik si Lance, at binugbog ang 3 sa 5 masasamang kabataan.
Sinabi ni Hong, mukhang kailangan na ipatawag itong buong pulong ng Committee of the Five Evil Youngsters ngayon. Bakit hindi pa dumarating si Lance? Eugene, hindi ka ba kaklase ngayon ni Lance? Bakit hindi mo siya tinawagan? Nanlumo si Eugene, huwag mo nang banggitin, hindi pa ako nakakapasok sa klase. Dati ako ay nasa klase at kaya kong maglakad sa kabila ng silid, ngunit ngayon si Lance ay nakaupo sa susunod na hanay sa tabi ko, ano ba, hindi ako komportable sa lahat. Palaipat-lipat ako ng klase, kung hindi ay supilan ako ni Lance, at hindi ako makapagpapanggap na may sakit sa mahabang panahon. Sinabi ni Mason, magpalit ng klase. Hindi mo ba gustong habulin si Sally? Kung hindi mo ako hahabulin, maaari akong pumalit, at pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa hindi pagpansin sa Evil Young Protocol. Ngumuso si Eugene, tinatamaan din ni Lance si Sally, sa tingin mo bakit pa ako makikipag-away kay Lance? Talagang maglalagay ng ginto si Eugene sa kanyang mukha, 3 suntok at 2 sipa ang inasikaso ni Eugene. Lance, at nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na tawagin itong isang malaking labanan. Galit na galit si Dindo, iniligtas ni Lance si Yvonne kahapon, sadyang sinusubukang makuha ang mabuting kalooban ni Yvonne, ngunit hindi ko inaasahan na susubukan niyang saktan muli si Sally, sobra na ito. Ngumuso si Linden, sa kabutihang palad, hindi natama ni Lance ang aking Bella Palan, kung hindi ay pinagsisisihan ko siyang dumating sa mundo. Kabanata 76. Tumingin si Dindo kay Linden at talagang gustong sabihin sa kanya na sinasaktan na ni Lance si Bella Palan at binalaan siya na huwag siyang hawakan kahapon sa construction site. Gayunpaman, hindi nang ahas si Dindo na sabihin ito dahil nilabag na niya ang Evil Youngster Agreement sa pamamagitan ng pagsisikap na palihim na habulin si Bella Palan. Sa sandaling ito, lahat ng mga mag-aaral sa paaralan ay nasa klase. Biglang tumunog ang radyo ng paaralan. Hey, please Lance, pumunta ka sa 5th floor ng staff building para dumalo sa plenary meeting ng Evil Youth Committee. Pinatugtog ulit ang announcement, please Lance, senior class 32, please go to the 5th floor of the staff gusali upang dumalo sa pulong plenaryo ng Evil Youth Committee pagkatapos marinig ang anunsyo. Natigilan si Lance nang marinig niya ang anunsyo, lahat ay nasa tahimik na klase sa oras na ito. Sa klase 32, nagkataon na ang klase ng guro ng klase na si Mr. Zimmer Chen. Si Mr. Zimmer Chen ay nagtuturo, ngunit isang bigla ang anunsyo ang humadlang sa kanya. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na ilang taon, at nagtatrabaho sa bagong produkto sa loob ng mahabang panahon. Huminto si Mr. Zimmer Chen sa kanyang lecture at binasag ang kanyang chalk sa lectern table, masakit sa loob. Ang buong klase ng 32 estudyante ay lahat ay tumingin kay Lance, kabilang si Sally. Sa unang pagkakataon na nasa klase ako, kailangan kong maghintay hanggang sa matapos ang klase upang gumawa ng isang pampublikong anunsyo, ngunit ngayon ay nasa klase ang buong paaralan. Hindi nilayo ni Lance na pumunta sa anumang sesyon ng plenaryo. Nakita ni Mr. Zimmer Chen na hindi lalabas ng klase si Lance at sinabing may itim na mukha, magpatuloy sa klase. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Mr. Zimmer Chen, at nang tingnan niya, si Eugene ang tumatawag sa kanya. Muling nagalit si Mr. Zimmer Chen, pinulot niya ito, para lang makita kung ano, eksakto, ang gustong sabihin ni Eugene. Para saan? Walang magandang mood si Mr. Zimmer Chen. Teacher Chen? Nasa klase ba si Lance? Tanong ni Golden Tiger. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Iyan, ipaalam mo kay Lance at sabihin sa kanya na magmadali para sa pulong. Gustong basagin ni Mr. Zimmer Chen ang kanyang telepono, ano ang pagpupulong, ginagawa itong napakahusay, na parang mas mahalaga ito kaysa sa klase. Sinabi ni Mr. Zimmer Chen, huwag mo nang abalahin ang aking klase, wala akong oras, kailangan mong ipaalam sa iyong sarili. Nagsalubong ang mga kilay ni Eugene, at galit na sinabi niya, Teacher Chen, papatayin ka kung ipaalam mo, dalhin mo ang telepono kay Lance, huwag mo akong piliting gumawa ng mali sa iyo. Pinandilatan ni Mr. Zimmer Chen si Lance at galit na sinabi, para sa iyo ito. Kinuha ni Lance ang telepono. Hello? Sino ta?
Ako ito, Eugene. Tila may suporta si Eugene ng komite at nagsalita ng malakas. Para saan? Paano kung hindi ako pumunta? Sabi ni Lance. Ikaw ang bahala sa kahihinatnan nito. Natuwa lang si Lance. Huminga si Mr. Zimmerchen, Lance, mangyaring huwag istorbohin ang ibang mga estudyante sa klase dito. Ibinaba ni Lance ang kanyang telepono, kung gayon, nagpunta si Lance upang magdaos ng pulong ng Evil Youth Committee. Umalis si Lance sa klase at pumunta sa ikalimang palapag ng staff building, isang maliit na kwarto, ito ang staff meeting room, kakaunti lang ang staff na kadalasang nagkikita dito. Pumasok si Lance, 5 tao ang nakaupo sa loob. 3 sa kanila ang magkakilala, sina Mason, Eugene, at Dindo, habang ang 2 pa ay hindi magkakilala, at ang 5 sa kanila ay sabay na tumingin kay Lance. Lance, dumating ka na sa wakas. Sabi ni Linden. Hindi kilala ni Lance itong si Linden, tumingin kay Linden at ngumiti, sigurado akong ang numero 1 kontrabida ng Palanan High School ay ikaw. Natigilan si Linden, hindi talaga siya naintindihan ni Lance bilang numero 1 evil teenager ng White Cloud High School, si Hong ang number 1 evil teenager. Sa puntong ito ay hindi nang ahas si Linden na makipagtalo kay Hong, pagkatapos ng lahat, Hong ay mas malakas at mas masama kaysa sa kanya, sa sandaling si Hong ay mas malakas pa sa 3 batang babae sa kakahuyan, ang record na ito ay hindi nabasag ng sinumang masamang teenager. Gayunpaman, si Hong, na nakaupo sa tabi ni Linden, ay nalungkot, ano ang nakasigurado sa iyo na siya ang numero 1 evil gang? Hindi kaya ako iyon. Tumingin si Lance kay Hong at ngumiti, itong estudyante, mukhang mahina ang mukha mo, maliban sa mapang akit na tingin sa pagitan ng mga kilay mo, wala kang dominanteng mukha. At itong nasa tabi mo, matangkad at malaki, na may maayos na mga paa, masamang mga mata, at isang mabangis, masama ang tingin sa pagitan ng kanyang mga kilay na parang inagaw niya ang kanyang manugang, hindi dapat mahina sa martial arts, sinusubukang itanong kung ang gayong tao ay hindi ang pangunahing kasamaan, sino, kaya napagpasyahan ko na siya ang numero 1 kasamaan sa Palanan High School. Galit na galit si Hong, nasabi na mayroon lamang siyang imahe ng isang mabangis na gangster sa pagitan ng kanyang mga kilay, nang walang anumang pangangibabaw, nagmumura, ginadamihan kita. Sinabi mo talaga na mukhang hindi ako dominante kaysa sa kanya. Sinabi ni Lance, wala ka talagang kabangisan ng isang tao na magulang. Umungol si Hong, Lance, makinig ka sa akin, ako ang numero 1 masamang kabataan ng Palanan High School, Hong, may mga mata ka ba? Ah, ikaw pala? Ha? Kaya isang pagkakamali, hindi nakakagulat na ang tono ng kanyang kamahalan ay hindi kasiya siya. Ngumiti si Lance, na nakaharap sa mga titig ng ilang masasamang kabataan na may mukhang walang kumpiyansa. Natakot si Linden na ang mga salita ni Lance ay magdudulot sa kanya ng kalungkutan sa kanya, abala siya sa pagsasabing, Lance, kailangan mong mag-alis ng kalokohan, oras na para sa isang pulong, bakit hindi ka maupo at maghanda para sa ang pagpupulong? Fine. Umupo si Lance, ngunit gustong makita kung anong uri ng pagpupulong ang gaganapin. Sinabi ni Linden, Hong, ang mga tao ay walang paningin at hindi ka nakikilala bilang ang unang masamang kabataan, ito ang kanyang problema sa mata, bakit ka nagagalit sa kanya, magmadali at makipagkita. Pinandilatan ni Hong si Lance at sinabi sa seryosong paraan, sige, nandito na ang lahat, opisyal na nating simulan ang pulong. Ang ilang mga kontrabida lahat ay tumingin kay Lance at pagkatapos ay tumingin kay Hong. Sinabi ni Hong, Lance, ang pulong ngayon ay higit sa lahat tungkol sa iyo, ang iilan sa kanila ay magrereklamo tungkol sa iyo. Ano ang reklamo sa akin? Ngumiti si Lance. Una, noong hahalayan na ni Dindo si Yvonne kahapon, ikaw ba ang sumire sa kanyang magandang kapalaran? Oo. Tumango si Lance. Lance, bakit mo sinasabotahe ang magandang kapalaran ni Dindo, gayong sinabi na ni Dindo na lahat tayo ay kontrabida sa campus, at iginiit mo pa rin ito, hindi ba? Sinabi ni Lance, nais ni Dindo na gumahasa ng mga babae, kailangan ko bang makita ang pinakamalakas at hindi sila iligtas? Kumatok si Hong sa mesa, Lance, nagkakamali ka, nilabag mo ang aming basic code of villainy.
Bakit ka nire-rate ng mga estudyante bilang isang masamang kabataan? Hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil ikaw, re-evil. Ano ang pinakapangunahing tuntunin ng kasamaan? Dindo, sabihin mo kay Lance. Bumantong hininga si Dindo at sinabing, ang pangunahing tuntunin ng isang masamang binata ay gumawa lamang ng masasamang bagay, hindi mabubuting bagay. Sinabi ni Hong, Lance, naririnig mo ba ako? Sinusubukan mo lang na bigyang katwiran ang iyong mga aksyon kahapon, at alam ng buong paaralan kung anong uri ka. Ang mukha ng aking pagtatanong ay isang hindi direktang indikasyon na puno ka ng mga pagdududa sa loob mo, hindi iyon masama. Tumawa si Lance, punong-puno ako ng pag-aalinlangan sa iyo sa loob. Sigurado ka bang hindi ka nagbiro? 77. Sinabi ni Hong, kung wala kang pag-aalinlangan laban sa akin, nang tanungin kita kung bakit mo sinisira ang mabubuting gawa ni Dindo, bakit kailangan mong magdahilan na ito ay para iligtas ang mga tao? Maaari mo sanang sabihin ng hayagan at sa totoo lang, gusto mo rin si Yvonne, kaya ang katotohanan na gumagawa ka ng mga dahilan ay sapat na upang ipakita na puno ka ng pag-aalinlangan sa akin sa loob. Nakakatawa, kalimutan mo na, pagkatapos ay hayaan kang magpatuloy sa pagiging makasarili. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata, ang mga taong ito, tingnan kung ano ang gusto nilang gawin. Ngumuso si Linden, Lance, alam ng lahat na si Yvonne ang hinahabol ni Dindo, okay lang kung hindi mo tutulungan si Dindo na halayin si Yvonne, okay lang kung sabotahe mo siya, okay lang. Kung sinasabotahe mo siya, itinali mo pa rin siya sa construction site, kasuklam-suklam ang iyong pag-uugali. Nagreklamo si Dindo sa komite ngayon, tiyak na mabibigyan ng hustisya ng komite si Dindo. Haha, magandang hustisya, gusto kong makita kung anong klaseng hustisya ang gusto mo. Tumawa si Lance. Kumatok si Hong sa mesa at sinabing, Lance, mangyaring magseryoso. Bilang karagdagan sa pagrereklamo ni Dindo tungkol sa iyo, mayroon ding Eugene, sinabi ni Eugene na ang lahat ng pinsala sa kanyang katawan ay dulot mo, tama. Tumango si Lance, oo. Lance, wala ka bang sophistry? Dahil miyembro ka rin ng komite, natural na may karapatan kang tuso, at kung nararamdaman mong naagrabyado ka sa alinman sa mga reklamo, maaari mong ipagtanggol ang iyong kaso. Hindi, talaga, wala sa mga reklamo ang naagrabyado sa akin, lahat sila ay hindi naagrabyado. Lance, nakakainis sa akin ang tono mo, may nagawa kang mali at tumitilao ka, sabi ni Hong. Haha, tama ba? Lance, matagal nang hinahabol ni Eugene si Sally, at kahit na gusto kong isaalang-alang na hinahabol siya ni Eugene at hindi niya masisira ang pangunahing kasunduan sa pagitan ng mga masasamang kabataan, ngunit gusto mo pa ring patulan. Sally, sinasabi mo sa sarili mo, tao ka pa ba? Sinabi ni Lance, nakalimutan mo, ako ay isang masamang kabataan, ang mga masasamang kabataan ay hindi nagsasalita tungkol sa anumang mga patakaran, kung ang isang masamang kabataan ay nagsasalita pa rin tungkol sa mga pangunahing kasunduan, kung gayon ito ay hindi isang masamang kabataan. Natigilan ng ilang evil gang, tila may kabuluhan ang sinabi ni Lance. Ngumuso si Hong, Lance, sinasabi mo iyan dahil wala kang pakialam sa ibang evil gang. It's already obvious. Well, when did I ever put you guys in my eyes? You guys listen up, Sally, no one allowed to touch her. As for Yvonne, you guys can do whatever you want. Nagbabala si Lance Damon, sinamantala ang pagkakataong ito para bigyan ng babala ang masasamang kabataang ito na huwag guluhin ang kanyang ginang. Ngunit si Yvonne ay wala sa negosyo ni Lance, at ang bodyguard ni Yvonne na si Liu Yu, ay hindi vegetarian, at ang kanyang husay sa martial arts ay talagang mas mahusay kaysa sa ilang masasamang kabataan. Si Eugene, na nakaupo sa gilid, ay sobrang sama ng loob at gustong magalit, si Sally ang hinahabol niya, at kahit si Hong at ang iba ay hindi nagnakaw sa kanya, ngunit ngayon siya ay ninakaw ni Tang. Lance Damon, at umarte na parang karapat-dapat siya. Tiniis ni Eugene ang kanyang galit at nakiusap, Hong, alam mo, matagal ko nang hinahabol si Sally, akin si Lance bago siya naging masamang kabataan, kailangan mong magdesisyon para sa akin .
Tumango si Hong at sinabing, Lance, si Sally ay talagang hinabol ni Eugene muna, mangyaring sundin ang pagkakasunod-sunod ng first come first served. Kung nabigo si Eugene sa kanyang pagtugis, ikaw lang ang makakasunod sa kanya, ito ang pangunahing isyu ng gabay ng Evil Younger. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance, anong araw? Malaking biro. Sinabi ni Lance, sa madaling salita, sino man ang maglakas loob na hawakan si Sally, timbangin lang ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, galit na sinabi ni Dindo, Lance, sinabi mo lang na ginawa ni Ivan ang anumang ginawa ng iba, kaya anong ibig mong sabihin kahapon? Dahil hindi mo sinusundan si Ivan, bakit mo sinira ang araw ko? Kahapon. Hong, kailangan mo ring magdesisyon para sa akin, sinadya ni Lance na pahirapan ako. Sinabi ni Hong, Lance, paano mo ito ipapaliwanag? Explain my ass. Although I don't have any affection for Ivan, I have to admit maganda siya at hindi ko kayang makakita ng ganoon kagandang babae na dinungisan ng baboy, yun lang. Sabi ni Lance. Hinampis ni Dindo ang mesa at sumigaw, sino ang tinatawag mong baboy? Siyempre sinasabi kong baboy ka. Ikaw. Galit na galit si Dindo, ngunit ano ang magagawa niya kung hindi niya matalo ang isang tao at maliwanag na sinabi ni Lance na siya ay isang baboy. Sinabi ni Hong, Dindo, huwag kang matuwa, tiyak na bibigyan ka ng katarungan ng komite, maupo ka muna. Umikot si Hong, tumingin si Dindo sa mayabang na tingin ni Lance, talagang gusto niya itong saksakin hanggang mamatay. Sinabi ni Hong, Lance, hindi mo iginagalang ang Evil Younger ng ganito, kung ang iba ay hindi gumagalang sa iyo, mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Lance, huwag na nating pag-usapan ito sa pagitan mo at ni Dindo. Sabihin nating hindi mo pinayagan lahat ng humawak kay Sally, pero alam mo, sa tingin mo ang humahabol lang kay Sally ay si Eugene. Mali, hinahabol lang siya ni Eugene sa mga kontrabida, bukod sa iilan kaming mga kontrabida, may mga henyo na master, may mga nangungunang estudyante, at may mga campus fanatic sa paaralan. Maraming tao ang humahabol kay Sally, at ito ay dahil sa malaking kompetisyon kaya dapat tayong mga kontrabida ay magsanib puwersa sa halip na makipagkompetensya sa isa't isa. Campus Fanatic Gang. Talagang hindi alam ni Lance na ang Palanan High School ay may mga baliw na kabataan sa campus bukod pa sa mga masasamang kabataan sa campus. Sinabi ni Hong, kalokohan, ang 5 laganap na mga kabataan sa campus ay kasing sikat ng aming 6 na campus rampant youngsters. Ang kaibahan, kinasusuklaman kami ng lahat dahil ang mga kontrabida ay walang ginagawang mabuti. Ang Campus 5 Mad Youngsters ay iba, sila ay higit sa lahat ay galit na galit bago sila kilalanin bilang Mad Youngsters. Pinapawisan ako. Hindi nakaimik si Lance, gaano kainip ang mga estudyante nitong Palanan Middle School, pareho silang masama at baliw. Kaming 6 na evil gang, at 5 mad gang, ay palaging nasa magkabilang panig, mababa ang tingin sa amin ni mad gang evil gang, at kaming evil gang ay minamalas din sila mad gang. Lance, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang iyong Sally, bukod sa si Eugene ng ating evil gang na humahabol sa kanya, hinahabol din siya ng 5 major maniacs na si Chen Jijia, para makita mo mismo. Sa tingin mo ba makukuha mo si Sally kung pipigilan mo ang Golden Tiger? Parang natatawa si Lance, ang baliw na binata ay dumating upang sumali sa saya, itong Palanan Middle School, ito ay masyadong komplikado. Nilingan ni Hong ang kanyang ulo at sinabi kay Eugene, Eugene, kalimutan muna, dahil gusto ni Lance si Sally, pagkatapos ay hinayaan mo siya, matagal mo nang hinahabol si Sally, hindi tulad mo, makakahabol ako. Napabuntong hininga si Eugene, isinusumpa ko na hindi rin siya makakahabol sa kanya, si Chen Jijia ng 5 Madmen ang may pinakamaraming pakinabang sa kanya. Si Dindo ay abalang nagtanong, paano ako? Aapihin lang ba ako ni Lance nang wala lang? Sinabi ni Hong kay Lance, Lance, nag-set up ka ng mesa para sa 10 o 8 sa tanghali at anyayahan si Dindo at ang lahat ng masasamang kabataan at lahat ng iba para kumain, hayaan na natin ang bagay na ito, ano sa palagay mo? 78. Ngumiti si Lance, wala akong pera.
Nakita ni Hong na hindi nagbibigay ng mukha si Lance at umungol. Lance, hindi mo ba nakikita na sinusubukan ko na ang lahat para makipag-ugnayan sa pagitan mo at ng iba pang masasamang kabataan, at ayaw mo pa ring magpakita ng may kaunting kahulugan? Gusto mo si Sally, hiniling ko kay Eugene na lumipat sa iyo, hindi ba dapat mag-set up ka ng ilang mesa para samahan si Dindo? Haha, bakit ko ba babayaran? Makatuwiran pa ba si Dindo sa panggagahasa ng mga babae? Tumawa si Lance. Galit na sinabi ni Linden, Hong, kita nyo? Walang pakialam si Lance sa Evil Youth Council, mas mabuting huwag na lang siyang kausapin. Sinabi ni Hong, Lance, paano kung bigyan ako ng pabor? Tumingin si Lance kay Hong, narinig ko na itong si Hong, minsan sa kakahuyan ng paaralan ay ginahasa ang tatlong magkakasunod na babae, kaya naman siya ang tinawag na numero unong masamang binata sa Palanan Middle School, paano kaya si Lance? Kasama nila, ngumuso si Lance, medyo posible pa rin kung hindi para sa mukha mo, pero kung para sa mukha mo, imposible talaga. Bumaba ang mukha ni Hong at umungal, Lance, kaya talagang lalaban ka sa lahat, labag sa pangunahing kasunduan ng ating masamang minorya. Hahaha, paano kung masira ko? Tanong ni Lance. Sumigaw si Linden, Lance, lahat tayo ay masama, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging masyadong mayabang. Paano kung mayabang ako? Linden, kailangan mo lang tandaan na Lance ang pangalan ko, kung feeling mo may lakas kang paglaruan ako, walang pakialam si Lance Damon na samahan ako hanggang dulo, hehe. Lance Damon gustong-gusto kong kumilos laban sa mga nag-iisip na sila ay may higit na kakayahan. Nakita ni Linden ang walang takot na tingin ni Lance at ang kanyang katawan ay nanginag. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Hong, Lance, huwag kang masyadong mahigpit, sa tingin mo ba ay maaari kang manligaw ng kahit sino mag-isa? Alam mo ba kung gaano karaming maliliit na kapatid ang mayroon ako? Ang mga henyo na eksperto sa paaralan ay hindi man lang nangangahas na guluhin ako, ano ka ba, gusto mo talagang pilitin akong tumawag sa isang tao? Sinabi ni Lance, walang masama, maaari mong tawagan ang lahat ng kakilala mo, walang pakialam si Lance Damon na makipaglaro sa iyo. Oh, hahayaan ko kayong maunawaan na si Damon ay hindi kailanman nagsasalita ng walang laman na mga salita. Mayroon akong 100 paraan upang gumawa magstay kayo, pero kayo, wala na akong magagawa. Ikaw. Nakikita mo, ang ganitong uri ng tao, wala nang masasabi pa. Galit na galit si Dindo, orihinal na nag-imbite si Lance ng 10 o 8 upang bigyan siya ng tawad, maaari rin niyang kalimutan ang tungkol sa bagay na ito, maaari rin niyang ipaliwanag sa kanyang mga magulang sa bahay, para hindi siya masyadong mahiya, ngunit sino ang nakakaalam, hindi man lang ibinigay ni Lance ang mukha na ito. Hindi man lang niya ibinigay ang mukha ni Hong at sinabi ang mga mayayabang na salita. Tumayo si Linden at sinabing may malungkot na mukha, Lance, nabalitaan ko na napakahusay mo sa martial arts at silang tatlo ay hindi makakapareha sa iyo, dahil sa sobrang tawgi mo, dapat ay sobra kang kumpiyansa, kaya hayaan mo na. Natuto ako sayo. Tumawa si Lance at bumantong hininga, anong klaseng pas ang may 3 paa ang sinusubukang matutunan ng aking mga kasanayan sa martial arts? Anong sabi mo? Baka hinahamak mo ako. Tumaas ang kilay ni Linden at nagtanong. Tumanggo si Lance, mayroon ka pa ring kamalayan sa sarili na malaman na minamaliit kita. Ikaw. Galit na galit si Linden, hindi niya inaasahan na talagang minamaliit siya. F***CQ, Lance, matagal na kitang tinitiis. Natitiis lang kita, at kapag gusto ni Hong na bigyan ka ng pagkakataon na humingi ng tawad, kikilos na sana ako. Turuan kita ng leksyon. Hinampis ni Linden ang mesa. Sabi ni Lance, mukhang kailangan ko kayong labanan ngayon. Lance, itinuring ko na ikaw ay may kamalayan sa sarili at alam kong walang mas kaunti sa pakikipaglaban sa akin. Ginamit din ni Linden ang parehong mga salita pabalik kay Lance. Hahaha, pagsisisihan mo na inaway mo ako. Nagsisisi ba ako sa iyo? Sumugod si Linden patungo kay Lance.
Walang sinabi si Hong sa sandaling ito, sa katunayan, matagal na niyang tiniis si Lance, ngunit naramdaman niyang hindi madaling pukawin si Lance, kaya naman hindi na siya umatake sa simula, isang pagkakataon muna si Lance Damon, at sinusubukang iwasan ang isang masamang away kung magagawa niya. Ngunit hindi ko inaasahan na si Lance ay napakalayo ng kanyang mga paa na hindi man lang siya mag-imbite ng ilang mga mesa upang humingi ng tawad, at siya ay gumawa pa ng kabaliwan. Pahayag. Sa sandaling ito, dahil hindi na kayang tiisin ni Linden si Lance, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita kung talagang malakas si Lance. Nakatuon ang lahat kay Linden, lalo na sina Eugene, Dindo at Mason, na gustong maturuan ng leksyon si Lance na patayin ang kanyang kapangyarihan, sa hindi pagbibigay ng pakialam sa ibang mga kabataan. Sumugod si Linden sa harap ni Lance at biglang noontog ang ulo niya kay Lance. Ang pinakamalakas na martial art ni Linden ay ang Iron Head Kung Fu, at ang kanyang ulo ay kasing tigas ng bato. Hinawakan ng kamay ni Lance ang tuktok ng ulo ni Linden sa isang iglap at nahirapang umusad ang ulo ni Linden. Hinawakan ni Lance ang ulo ni Linden at inihagis ito sa bintana. Klang! Nabasag nito ang salamin at inapon siya palabas ng bintana. Ah! Nagulat ang ilan sa mga kontrabida, ang ulong bakal ni Linden ay walang silbi sa harap ni Lance, sabay-sabay siyang itinapon. Tumingin si Lance kay Hong, pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang mga mata kay Dindo, Eugene, at Mason, at sinabing, sino pa ang nandoon? Nanginginig lahat sina Eugene, Dindo, at Mason, habang nakakunot ang mga kilay ni Hong. Umakyat si Linden mula sa labas ng koridor at tumingin kay Lance na may nararamdamang puso. Tahimik ang eksena, wala man lang nagsalita hanggang makalipas ang ilang minuto, binasag ni Hong ang katahimikan at bumantong hininga, Lance, magaling ka talaga sa dalawang bagay, hindi nakakagulat na matapang ka sa akin. Tumingin si Lance kay Hong at sinabing, muli, tandaan mo lang, ang pangalan ko ay Lance, kung sa tingin mo ay may lakas kang makipaglaro sa akin, wala akong pakialam na makipaglaro sa iyo hanggang sa huli. Kung nararamdaman mo na huwag kang magkaroon ng lakas na makipaglaro sa akin, maging mas mapayapa ka lang sa harap ko. Sina Dindo, Eugene, Mason, at Linden ay lahat ay tumingin kay Hong ng may pag-asa. Sinabi ni Lance, kung mayroon kang lakas na makipaglaro sa kanya, sasamahan mo siya hanggang sa dulo, kung si Hong ay may lakas na makipaglaro kay Lance o hindi, sige at sabihin mo. Ang mukha ni Hong ay iginuhit, ang mga salita ay nagpabagsak sa kanya sa isang sulok, siya ay talagang maingat sa lakas ni Lance. Si Mason ay abala sa pagsasabing, Hong, sa halip ay magsabi ka, hindi mo ba sinabi na marami kang maliliit na kapatid? Kung gayon dapat kang magkaroon ng lakas na makipaglaro kay Lance bilasan mo at sabihin ito. Nakita ni Lance na si Hong ay nag-aalangan at napakamaingat, at ngumiti, ako, si Lance, gustong makipaglaro sa mga taong nag-iisip na sila ay may higit na mataas na kakayahan. Kinagat ni Hong ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, huwag kang masyadong mayabang, medyo hindi komportable ang tiyan ko ngayon at kailangan kong pumunta sa ospital para kumuha muna ng gamot. Hindi ako makikipaglaro sa iyo pansamantala. Ngunit tandaan, ako si Hong, ang numero 1 masamang kabataan ng Palanan High School, paglalaroan kita, at mayroon din akong 100 paraan upang hindi ka makarating saan man. Hahaha, naalala ko, dahil sumasakit ang tiyan mo ngayon, kalimutan mo na. Tandaan mo ang sinabi ko, bigyan mo ako ng kapayapaan sa harap ko. Umalis si Lance na may pop sa gilid ng kanyang bibig. Sina Eugene, Dindo, Mason, Linden, silang apat ay tumingin kay Hong na lahat ay nabigo saglit, at inaasahan niyang paglaruan niya si Lance, Nima, anong bulok na dahilan, sakit ng tiyan. Gayunpaman, silang apat ay walang lakas ng loob na magsabi ng anuman, kung tutuusin, ang kapangyarihan ni Hong ay hindi nila kayang labanan. 79. Bumalik si Lance sa kanyang klase, ang guro sa Ingles ay nasa kalagitnaan ng aralin, ang mga mata ng guro sa Ingles ay puno ng pang-aalipuste kay Lance, ang kanyang bibig ay mahinang bumuulong, scum. May dahilan kung bakit ang guro sa Ingles ay naglakas loob na hamakin si Lance. Ang isa sa mga baliw na kabataan sa campus, si Chen Jijia, ay pinsan ng guro sa Ingles.
Sa likas na kakayahan ni Lance sa martial arts na narinig ang kanyang sinabi, si Lance ay medyo nanlumo kung paano siya naging tulad ng isang daga sa kalye. Gayunpaman, si Lance ay hindi maaaring umakyat at bugbugin siya, pagkatapos ng lahat, hindi siya nagmura. Malakas. Walang pakialam si Lance kung tawagin siyang masama ng mga tao, ngunit hindi siya maaaring hamakin at abusuhin sa lahat ng oras. Nadama ni Lance na maaari niyang baguhin ang kanyang imahe at ipaalam sa lahat na siya ay isang mabuting tao, o maaari na lang siyang maging mas masama para ang lahat ay hindi na maglakas loob na hamakin pa siya. Isinantabi muna ito ni Lance. Kinuha ni Lance ang isang lapis, sa kanyang nakaraang buhay, gumamit din si Lance ng brush para gumuhit, kilala rin ang antas ng kanyang pagguhit sa Jiangho, ang pagguhit ng random na landscape painting at ang pagkuha nito sa merkado ay hindi bababa sa 100 taels na presyo. Ang pinakapininte ay natural na larawan ng nakababatang kapatid na babae. At ngayon, sinubukan ni Lance na gumamit ng lapis para gumuhit. Ang isip ni Lance ay napuno ng isang dalisay at magandang mukha, ito ay ang kanyang Miss Sally. Hindi alam, ang magandang mukha ni Sally sa isip ni Lance ay malinaw na nakalimbag sa papel. Nasiyahan si Lance sa unang larawan ng kanyang kapanahunan. Pagkatapos ng paaralan, ibigay natin ito sa kanya. Sa sandaling iyon, tumingin ang kasama sa table na si Daylan at natigilan. Holy crap! Lance Damon? Ang galing mo? Masyado kang nagdrawing ng ganyan, tama. Ang divine charm na iyon, halos akala ko ay totoong tao iyon. Si Daylan, sa gulat, ay hindi sinasadyang tumawag. Ang sigaw ni Daylan ay agad na nagpaalerto sa English teacher at galit na tumingin. Mahinhinang umiti si Lance, mabuti, ngunit ang lapis na ito ay medyo detalyado, kaya ito ay mas pinong kaysa sa isang brush. At sumigaw ang guro sa Ingles, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Panindigan mo ako. Nagmamadaling tumayo si Daylan, at kinailangan ding tumayo ni Lance. Lumapit ang English teacher kay Lance at tiningnan ang portrait na nasa mesa. Gayunpaman, hindi hinangaan ng English teacher ang divine drawing ni Lance, ngunit nagalit siya sa pagguhit ng magagandang babae sa kanyang klase. Kinuha ng English teacher ang portrait ni Lance, pinunit ito sa ilang piraso, pagkatapos ay hinayla ito sa isang bola at itinapon sa basurahan. Tiniis ni Lance ang kanyang galit, masyado itong bully. Noong una ay gusto niyang ibigay ang larawan sa ginang, para magkaroon ito ng mas magandang impresyon sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na pupunitin ito ng guro sa Ingles. Walang dahilan. Sa totoo lang, hindi ito walang dahilan, alam ng lahat na isa sa 5 baliw, si Chen Jijia, na pinsan ng guro sa Ingles, ay hinahabol din si Sally. Si Lance ngayon ay gumuhit ng larawan ni Sally, hindi niya dapat ito magustuhan sa kanyang heart, natural na umaasa ang English teacher na kayang habulin ng kanyang pinsan si Sally, kaya napunit niya ito sa sandaling makita niya ang portrait ni Lance. Sinabi ni Lance, Guro, hindi ba't masyado ng labis para sa iyo na punitin ang aking larawan? Umirap ang guro sa Ingles, ano? Sinusubukan mong banta sa akin ang iyong pagkakakilanlan bilang isang masamang binata. Gusto lang sana kitang kausapin tungkol sa bagay na to, bakit mo pinunit ang portrait ko, hindi naman siguro ako nakikialam sa klase mo, di ba? Galit si Lance. Nagdrawing ka ng isang magandang babae sa klase ko, hindi ito isang hindi kung hindi kita sisipain. Mali. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Lance, ang ibang mga guro ay maaaring maingat tungkol sa iyong masamang katayuan, ngunit ako ay hindi. Ikaw na hamak, isang magaling na senior 3 class 5 hindi manatili, ano ang papasok sa class 32? Mawala ka. Ngumuso si Lance, ano ang kinalaman mo sa pagdating ko sa klase 32, itong guro, huwag mo akong pilitin, sa totoo lang, pinipilit kong magtiis sa loob ngayon. No need to endure, hit me if you have the guts, kayong mga campus villains, hindi ba kayo masama, tapos bugbugin mo ako hanggang mamatay, o balutin mo ako, Tara, gawin mo, balutin mo ako. Sinubukan ni Lance ang kanyang makakaya na magtiis, kahit papaano ay pinunit ng berong ito ang kanyang pagpipinta, at mayroon din siyang napakayabang na tono at hitsura, na para bang si Lance ay isang masamang kabataan, kahit ano pa ang gawin niya kay Lance, siya ang panig ng hustisya.
Nakita ni Daylan na hawak ni Lance ang magkabilang kamao, abala siya sa paghawak sa mga kamao ni Lance at bumulong, "Lance Damon, huwag kang pabigla-bigla, hindi magandang hampasin ang guro, baka mapatalsik ka." Pinandilatan ng English teacher si Daylan at sinabing, "Bakit mo siya hinayla? Hayaan mo siyang bugbugin ka. Isa siyang schoolyard thug, di ba? Siya ay isang bully at isang big shot. Gusto ko lang makita kung maglakas loob siya. Beat me up today. If you don't have the guts, then I despise you." A bullishly evil youngster na hindi man lang maglakas loob na bugbugin ang isang guro, anong klaseng evil youngster siya, huwag kang magpanggap na isang evil youngster in the future. In the future, just be honest in my class and don't give me any meaningless things to do. Sinabi ni Lance, "Itong guro, pinunit mo ang aking larawan sa una. Sinabi ko lang kung ito ay sobra o hindi, at hindi nagsalita ng anuman, ngunit ikaw, cannonballed ka upang salakayin ako, sinabi ko ang isang pangungusap, ikaw sabi ni 10, hinala ko ngayon na ikaw ang mabisyo na bata sa paaralan." Sumigaw ang guro sa Ingles, "Huwag kang mapilit sa akin." Tumawa si Lance, "Okay, sa pagkakataong ito ay nagtiis siya, na ginawa siyang hindi tunay na bisyo na bata." Lance nagpunta sa silid-aralan tumpok ng basura, lamang itinapon na bola ng papel upang kunin ang portrait at pagkatapos ay nakadikit ay, "Huwag mag-abala sa isang guro pangkalahatang kaalaman." Nakita ng English teacher na si Lance ay naglakas loob pa ring kunin ito, ang kanyang mukha ay nakakross, kinuha ang papel na bola, humiga, at itinapon ito sa labas ng bintana. Tumingin si Lance sa English teacher na may maalab na tingin at galit na sinabi, "Nakakabuli." Ang pinsan ng English teacher ay isang campus mad youngster, natural na hindi natatakot kay Lance itong mga campus na masasamang kabataan. Ang mga baliw na kabataan ay ang kaaway ng mga masasamang kabataan. Hinubad ni Daylan ang mga damit ni Lance at sinabihan si Lance na huminahon. Tahimik na tumingin ang klase kay Lance, iniisip na talagang matapang ang English teacher na hindi matakot makipag-away sa mga masasamang kabataan. Siyempre, alam nating lahat na napakatapang ng English teacher dahil ang pinsan niya ay ang math major, kung hindi. Dapat siya ay katulad ng ibang mga guro na hindi naglakas loob na saktan ng evil major. Ang guro sa Ingles ay umungal, "Behave yourself, or else get lost. What else is the scum reading and polluting the campus? Sit down. I have to go to class." Si Daylan ay abala sa pag-upo at hinayla din si Lance pababa. Naglakad pabalik sa podium ang English teacher. Sa sandaling iyon, ang klase ay sumabog sa isang napakalakas na palakpakan. Pakpak. Ang palakpakan ay umalangaw-ngaw sa class 32, malinaw naman, ito ay dahil nakita ng lahat ang guro ng Ingles na matapang na nakikipaglaban sa masamang kabataan, nakikipaglaban sa masamang batang si Lance, na naantig ng walang takot na espiritu ng guro, ang masamang kabataan ay nakikipaglaban din. Napakalamig ng pakiramdam, hindi maiwasang pumalakpak. Sige, stop applauding. Go on with your lessons, don't let this scum affect your lessons. Tumawa ang English teacher. Natahimik ang klase at nagsimulang pumasok sa klase. Gayunpaman, nakaramdam si Lance ng paninikip sa kanyang dibdib. 80. Bakit? Bakit ganoon, eksakto? Hindi ako natatakot na gampanan ang papel ng isang taunan, ninakawan ng mayayaman at nagbibigay sa mahihirap, ngunit para din tumulong sa hustisya, pumatay ng mga tao upang bayaran ang kanilang buhay, hinayaan ko ang aking sarili sa kawalan ng katarungan. Ngunit hindi kailanman makikilala ng mga tao sa mundong ito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang mga pinakabagong produkto na magagamit sa merkado. Ang girong ito, nang walang anumang dahilan, ay pinunit ang aking larawan at ininsulto ako, but I put up with him. But he gets applause and cheers from the whole class. Why on earth is that? Ang puso ni Lance ay napuno ng kawalan ng katarungan, ang iba ay may kawalang katarungan, siya ay naging isang taunang pulang alikabok upang humingi ng hustisya para sa kanila, ngunit ngayon siya mismo ay nagdurusa sa kawalan ng katarungan, ano ang dapat niyang gawin? Ako ang numero 1 pinakabata sa mundo. Sa aking mundo, ako ay napaka-glamorous, napaka-chivalrous, na hindi sumasamba at humahanga.
At ngayon, ako ay naging tulad ng isang daga sa kalye, katawa-tawa. Ako ba willing ba talagang maging ganito? Hindi ako natutuwa tungkol dito, at kung ganoon, hindi ko na kailangang itago ang natitira sa aking panloob na kabanalan. Hindi ba lahat ng tao ay tumatawag sa akin ng isang hindi gaanong kasamaan? Ginawa ko ba ang lahat ng mga maling bagay? Ako ba ay hindi mabuting tao? Mabuti, ako, si Lance, ay gagawin ang gusto mo, ako ay magiging isang mas mababang kasamaan na magpapanginag sa iyo. Bang! Sa pag-iisip nito, biglang hinampas ng lakas ni Lance ang mesa, na ikinagulat ng buong klase na nasa klase. Tumayo si Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng walang takot na tingin, na para bang ang mundo ay wala sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Lance ay tila bumalik sa kanyang dating buhay. Nang siya ay dumating sa mundong ito, siya ay masyadong stoic, kaya naman nawala yung original self niya. Guro, ano ba, ang mundong hindi niya kailanman inilagay sa kanyang mga mata? Lance, anong ginagawa mo? Sigaw ng English teacher, ngayon ay mas matapang na naman siya kaysa kanina. Tutal, si Lance ay nakahawak lang sa kanya at walang lakas ng loob na magsalita. Walang gustong magsalita si Lance at diretsyong naglakad papunta sa podium. Nang makita ng English teacher si Lance na papalapit, tila natakot siya. Hinawakan ni Lance ang kwelyo ng English teacher sa buong view ng lahat at sinabing, kung igagalang mo ako ng isang paa, igagalang kita ng isang paa, kung hindi mo ako iginagalang, bakit kita igagalang? Tandaan ang website na Konshu 8. Net. Bang! Pagkatapos sabihin iyon, sinuntok ni Lance ang English teacher sa tiyan. Marami sa mga babae sa klase ang biglang napahiyaw sa gulat. Puff! Ang guro sa Ingles ay bumulwak ng isang subo ng dugo, ang mabilis na paningin ni Lance ay nabaluktot ang kanyang ulo, at ang dugo ay hindi nagwisik sa kanya, ngunit sa ilang mga estudyante sa harap na hanay, kabilang si Sally. Hindi pinalampas ni Lance, kaya sinuntok niya ito at pagkatapos ay pinakawalan ang English teacher. Nahulog ang English teacher sa ilalim ng podium na nakatikip ang tiyan. Tumayo si Lance sa podium, at ang lahat ng estudyante sa klase ay tumingin kay Lance ng may kaba. Sinabi ni Lance, tandaan, kayong lahat, hindi ibig sabihin na nagtitimpi ako ay wala akong init ng ulo. Narate ako bilang isang masamang kabataan, hindi ibig sabihin na masama ako. Tao, para sabihin sa iyo ang totoo, ako, si Lance, mula nang ako ay dumating sa mundong ito, hindi ko kailanman inilagay ang lahat sa inyo. Anong masamang bata, anong baliw na bata, anong henyo ang eksperto, anong mayaman na ikalawang henerasyon, anong gintong babae, ano palanan middle school, ano ang London City, hindi ka kailanman inilagay ng batang ito sa aking paningin. Kaya, nagtitiis ako, yumuko ako para makipagkompromiso, hindi ako makapaniwala, at tinatawanan ko ang lahat ng iyong katwiran sa sarili. Ginawa ko ang naisip ko ako ay magalang, kumilos ako sa sarili kong puso, ngunit hindi ko inaasahan na ang aking mababang profile ay kukunin bilang duwag, bilang isang katatawanan, o kahit bilang isang psychopath. Nanginginig ang buong klase. Masyadong mayabang ang mga salita ni Lance, anong masamang kabataan, anong masamang kabataan, anong henyo ang eksperto, anong mayamang ikalawang henerasyon, at kung ano ang palanan middle school, London City, lahat ay walang pakialam. Hindi man lang inilagay ni Lance ang London City sa mga mata niya, ano ang tingin niya sa sarili niya. Sa wakas, talagang nabigla ang lahat sa katapangan na lumitaw si Lance sa sandaling ito, natatakot ako na walang sinuman sa buong palanan middle school ang nang-ahas na magsalita ng ganoong mga salita, kahit ang buong lungsod ng London. Tumingin si Lance sa English teacher na bumagsak sa lupa at umungol, at ikaw, mas mababa ang respeto ko sa iyo, tinitiis kita ng may paggalang, ngunit kinuha mo ang aking imahe ng isang masamang binata, ang pagkakakilanlan ng isang hamak na tao. Mag-aaral, at tinapakan ito ng walang kabuluhan. Kung sa tingin mo ay may lakas kang paglaruan ako, si Lance, ay walang pakialam na tretuhin ka bilang isang karibal, sigurado ka bang may kakayahan kang maging karibal ko? Kung hindi, saka bawasan mo ang galit mo sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance sa podium at direktang lumabas ng klase.
Natarante ang class president at kinuha ang English teacher, tinulungan siya ng ilang estudyante na buhatin at ipinadala sa infirmary. Sa oras na iyon ay bumalik si Eugene, hindi alam kung ano ang nangyari, isang tanong lamang upang malaman, lumabas na si Lance ay gumuhit ng isang magandang babae sa klase, ang guro sa Ingles ay sobrang inis, pinunit ang guhit ni Lance ng isang magandang babae. Ang resulta ay tinamaan si Lance, tila hindi gaanong nasugatan. Nagulat din si Eugene, nang ahas si Lance na hayagan na hampasin ang guro, bagamat nataman din siya, ngunit iyon ay isang lihim na laban. Pagkaalis ni Lance sa silid-aralan, sa damuhan sa ibaba, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang pagpipinta pagkatapos ng ilang minutong paghahanap. Si Lance ay abala sa pagbabalik nito sa silid-aralan, pagsasama-sama ng mga piraso ng paisa-isa. Kumuha si Dayla ng pandikit at nagboluntaryong tulungan si Lance na idikit ito. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay nanginginig sa takot, hindi nang ahas na tumingin muli kay Lance. Mabilis itong idinikit, ngunit tila naalarma ang paaralan, sa pagdating ng direktor ng Departamento ng Edukasyon, ang prinsipal, at ilang iba pang mga pinuno. At si Lance ay seryoso pa ring dinidikit ang kanyang larawan. Pumasok ang punong guro sa klase at galit na sinabi, "Lance, ikaw ay talagang walang batas." Dinaikit ni Lance ang kanyang larawan, itinupi ito, inilagay sa kanyang bulsa, at sinabing, "Pinipunit niya ang aking larawan, at higit sa lahat, walang habas niyang tinatapakan ang aking dignidad, hindi ba dapat siya ay bugbugin?" Isang portrait lang, Lance, masyado ka nang lumayo. Ngumuso lang si Lance, may iba't ibang pananaw ang mga tao, kailangan lang ni Lance na maging tama sa kanyang sarili. Ang direktor ng pagtuturo ay walang sinabi, gayunpaman, ang direktor ng pagtuturo ay nalilito, si Lance ay isang medyo matino at makatuwirang tao noon, bakit siya ay medyo hindi makatwiran ngayon? Bumantong hininga ang punong guro, "Lance, mas mabuting ipagdasal mo na walang mangyari kay Teacher Chen, kung hindi, kailangan mong bantayan ang iyong sarili." Walang ekspresyon ang mukha ni Lance, hindi man lang niya pinakinggan ang banta ng principal, ganoon pa rin ang mga salita, hindi man lang niya inilagay ang buong London City sa kanyang mga mata, ano ang kinakatakutan niya. Maya-maya ay umalis na ang punong guro at ang iba pa. Nilakasan ni Sally ang kanyang loob at naglakad papunta kay Lance, sa pagkakataong ito kahit na alam ng buong klase ang tungkol sa relasyon nila ni Lance, kailangan pa rin niyang pag-alitan si Lance, bilang bodyguard niya, binugbog ang guro, isang kahihiyan para sa kanya. Kanyang ama. "Lance, sumama ka sa akin sa bubong, may sasabihin ako sa iyo." Sabi ni Sally sa may kinikilingan na tono. Sabi ni Lance na may blankong ekspresyon, paumanhin, "Wala ako sa mood ngayon." Ano? Nagulat si Sally, paano siya kakausapin ni Lance ng ganoon, bago man lang siya maisip na magalang si Lance, kahit na siya ay isang masamang binata, ngunit bukod sa insidente sa banyo na iyon, hindi niya ito eksaktong ginawa. Gumawa ng anumang masamang gawain laban sa kanya pagkatapos noon, lalo pat malamig na magsalita sa kanya. Ngunit ngayon, hihilingin na sana niya kay Lance na pumunta sa bubong at turuan siya, ngunit malamig na tinanggihan ni Lance. Napaungol si Sally sa paglala, si Lance ay nagsalita ng napakalamig, na para bang siya ay nawala sa kanyang puso at labis na tinansya ang kanyang posisyon sa puso ni Lance, kaya kailangan niyang bumalik sa kanyang upuan. Oh,